Ganun pala ito.
kung nakakabit na siyang maigi. Hindi. Sabihin, Nakakatakot. Hindi, titiwayan mo na. Ibig sabihin yan, nakakabit na yan eh.
Marg. Mami. Ma.
Ang lahat po ay magsituyo sa panimula ng ating banal na pagdiriwang. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumao na si Elizabeth ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Mga kapatid, halina't manawagan tayo sa Diyos upang ang kapatid ni ating yumaong si Elizabeth ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Yayamang nung siya ay binyagan, ay itinakda na siya para sa buhay na walang hanggan. Sa tubig ng binyag, si Elizabeth ay namatay kasama ni Kristo at kasama rin niya ay bumangon sa bagong buhay. Makahati nawa siya ngayon kasama ni Kristo sa kalutiang walang hanggan. Sa binyag ang ating kapatid na yumao na si Elizabeth ay binisa ng tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Inilalagay ngayon ang puting pangtakip, tanda ng pananatili ng wagas sa pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging handa rin nawa ito ng kanyang muling pagsilang sa buhay na walang hanggan. Sa buhay, si Elizabeth ay nagbulay-bulay sa Ebanghelyo ni Kristo. Batiin nawa siya ngayon ni Kristo ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Halina at pumasok kayong mga pinagpala ng aking Ama. Sa binyag, si Elizabeth ay tumanggap ng tatak ng krus. Naway makibahagi siya ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya namin ay nagpapahayag na namatay at muling nabuhay ang iyong anak. Pakundangan dito si Elizabeth na sa kanya'y humimlay, ay makabangon nawa sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao.
sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kayadan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailang kaya maaring sa harap mo ay sumamba. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang mangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masaya. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo'y pakamtan upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko at tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Sabik yaring aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Ang lahat po'y magsitayo. Kaisa sa pagkamatay, kasalo sa pagkabuhay, ang tapat kay Kristong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, narat na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong si Jesus. Samantalang nagugulo ang kalang isip tungkol dito, nakita nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod. Sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipapo sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isilaysay nila ang lahat ng mga ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo. Sa pangalan po ng butihing rektor at kura paroko ng Pandiocese sa Dambana at Parokya ni San Agustin de Baliwan,
Reverendo Monsignor Narciso Sampana, Papal Chaplain at Vicario General ng Diyos ng Malolos, ng Vicario ng Parokya, Reverendo Padre Carlo Mendoza, ng inyong abang lingkod, ang aming taus-pusong pakikiramay kay Tito Jose sa kanilang 3 anak, mga manugang, 3 apo, mga kaanak na narito ngayon, lalo tigil sa lahat kay Checo na inyong isa sa 3 ninyong anak. Bayan ng Diyos, sa panahon po ngayon ng Oktaba ng Pasko ng Muling Pagkabuhay o ang 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon, kung araw-araw po tayong nagsisimba, ang latang na maririnig natin ay we need to go back to the basic so that we may be able to understand fully what is the reason why our Lord is being to be with the sinners and how the sinners condemn Him and how the sinners accuse Him and how the sinners put Him to death by means of crucifixion. Go back to the basic. We need to go back to the scriptures. And what is the scripture says about life? Since in the beginning, when God created everything that we are being seen and we are not able to sin on all of it, maliwanag. In the divine plan, wala ang kamatayan. In the divine plan, God never created man in His own image and His likeness. Then right after that, this man that He created in His own image and likeness will die. Wala yon sa plano ng Diyos. But man choose to be disobedient, to become a disobedient son and daughter of God. And that is the reason why man dies. Pero sa kabila noon, hindi pa rin nangangad ng Diyos na mabulid lamang ang tao na matapos na mamuhay ay katumbas ng kasalanan ay kamatayan. Kaya't gumawa ang Diyos ng dakilang pamamaraan pa rin para tayo pa rin ay tubusin niya. Kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang matapos ang kamatayan at matapos ang kasalanan na mangibabaw sa buhay ng tao. So, ano ang ibig sabihin na ito? We must undergo the process of dying. Kasi yun ang cycle eh. Ipinanganak tayo, at habang tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito, ay nasa anino nating lahat ang kamatayan. Pero kahit nakainin man tayo ng kamatayan, ay hindi ito ang wakas. Sapagkat ang kamatayan naman, ang susi sa muling pagkabuhay. Sapagkat hindi karaniwang tao ang mapaghahalawan at makikitaan natin ng ganito ang nangyari. Mismong ang Panginoong Jesus ay dumaan sa mabuhay, si Jesus ay dumaan sa kamatayan, at si Jesus din ay dumaan lalo't sa lahat sa muling pagkabuhay. At yun po ang dapat nating tingnan. Yun ang higit nating pagnilayan hinggil sa misteryo ng buhay. Mahal tayo ng Diyos at dahil mahal tayo ng Diyos, wagas ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin at lungkot ng Diyos kung tayo ay mauwi lamang sa loob ng kabao. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay kung ano ang magaganap sa buhay natin sa kabila ng kabao. At ang nasa kabila ng kabaong ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa kabila ng kabaong ay walang pagkasira, walang pagkapanis, walang pagkabulok, walang pagkaagnas. Walang sa dakong huli ay maging kalansay. Bagkus ang hangad ng ating Panginoong Diyos, sa kabila ng kabaong, makita natin ang tunay na rurok ng buhay at ito ay nasa kanyang piling. Makita natin sa kabilang buhay ang tunay na kapanatagan at kapayapaan. Makita natin sa kabilang buhay kung papaano nating mararanasan ang tunay na biyaya ng kaligtasang dulot ng ating Panginoong Jesus na muling nabuhay. Ang Tita Beth
umanaw ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa pagkabuhay ng Panginoon mula sa kamatayan, kasama niya ang Tita Beth sa kanyang muling pagkabuhay. At isa itong napakalaking biyaya, isang napagandang kamatayan, isang napagandang pagtutuldok sa ibabaw ng daigdig na ito. Sapagkat sa pagpikit ng Tita Beth ng kanyang mga mata sa daigdig na ito, sa kanyang pagdilat naman sa kabilang buhay, ang unang-una niyang nakita ay ang mukha ng Panginoong muling nabuhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Tunay na ang Diyos ay mapaggawa ng himala. Tunay na Diyos ay puno ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa sino mang nananalig, nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Sa libing ng Tita Beth, bukod sa oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay, ay tinataluntun natin ang pagsasiyam sa mabathalang awa ng ating Panginoon, ang divine mercy. After a week of her death, a week after that she surrenders his body and his spirit in the grace of our risen Lord, on Sunday, we will celebrate the Lord's mercy, the Lord's forgiveness that He bestowed in every one of us. At sana, ang mabathalang awa ng Panginoon na ito, ang siyang mangibabaw na nagbabasbas at nagpapala sa Tita Beth, sa kanyang pagbabalik, sa kanyang piling sa langit. Ano ang pangako ng mabathalang awa ng Panginoon kay Sor Faustina Kowalska? Ang sino mang mamamatay na kanyang isinasalalay ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa sa kanyang mabathalang awa ay makakaranas ng walang hanggang kapahingahan at kapanatagan sa kanyang piling. Kaya ito na ang tamang oras. Ito na ang tamang panahon para sabihin ni Tita Beth ang kanyang pamamaalam sa daigdig na ito at ang kanyang mga pagsasabing siya ay papasok na sa buhay. Siya ay papasok na sa buhay na walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and of the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo na may pananalig sa Panginoon nating muling nabuhay mula sa kamatayan upang kamtindin ng mga namatay sa piling niya ang buhay na walang hanggan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang sambayan ng Kristiyano ay manatiling may matibay na pananalig sa Diyos na muling nabuhay, lalo na sa panahon ng pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. upang lahat ng mamimlay na may pag-asa sa muling pagkabuhay ay masilayan ang luningning ng pawang may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. upang ang mahal nating yumao na si Elizabeth na tumanggap ng binhi ng pagkabuhay noong siya ay binyagan ay pagkaloban ng palagiang pakikipamuhay sa piling ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. upang lahat ng mga nagkakatipon dito balang araw ay makasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay,
Dinggin mo ang aming mga panalangin. Dumating nawa sa iyong tainga ang aming pagluhog. Sa pamagitan mo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko. Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Tatayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon para kay Elizabeth, inulog namin kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong mawaing anak na siyang lilitis na may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit at pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay may pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, dito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gay mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ang walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't aming inaalay sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat na kami yung narapat na tumayo sa harap mo para kami makapaglingkod sa iyo. Ipinagdiriwang natin upang magkasalo-salo kami sa isang katawan at sandugo na aming ininanais na maging kabahagi mo sa tanang kinapan. Pagbuklurin mo kami pag-isahin sa aming buhay pananampalataya sa isang espiritu. Pagbuklurin mo kami bilang iyong angkang iyong tinawag at iyong pinili, kaysa ng banal na Papa Leon, kaysa ng aming obispong si Dennis at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo't sa lahat si Elizabeth, nung siya ibinyagan, sinakaysa ni Cristo sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagpanaw naway makaysa ni Cristo sa kanyang muling pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kaawaan mo pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng kanyang puso na San Jose, kaysa ng mga apostol, mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag-isahin natin ang ating mga panalangin sa panalangin tinuron ni Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kanyang kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo. Kordero ng Kordero Diyos. ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Mapalad tayo sa pagpatuloy na tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mahal namin Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka,
ng biyaya, binabalungan ka ng awa at ligaya, nilalapitan ka namin Ama. Inang sinisinta, buksan namin mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami yumaong lumbay, kami samahan dun sa Amang kaharian. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapangmahal, inlagak na iyong anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa banal na piging. Ipagalaw mong si Elizabeth ay makapakinabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin hatid si Elizabeth sa kanyang huling hantungan, pag-isahin natin ang ating diwa at ang ating puso ng pagtanggap sa kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayan ni libos sa ligaya at buhay na walang hanggan. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, tanangamang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamiti ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming Diyos, sa aming pinagtatagumbilin sa iyo, ang minamahal naming kapatid na yumaong si Elizabeth. Patawarin mo na sana kay mapagkukulang at tagang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang papapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikita-kita muli tayo sa mga santo, kahit na may nauna tayong magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Ave Maria Purísima, Sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, Sin pecado concebida. Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida. Muli sa
asawa ng yumao at ito Jose, gayon din sa inyong mga anak, mga manugang at mga apo, mga kaanak na narito at kakilal kaibigan. Muli po'y pinapaabot namin ng aming taus-pusong pakikiramay at makakaasa po kayo na lagi naming alalahanin na ipanalangin pagdasal ang kaluluwa ng Tita Beth, lalo tingin sa lahat sa tuwing ang aming pinangangasiwa ang pamunuan, ang pagdiriwang ng sakripisyo ng banal na misa. Muli po kami po'y nakikiramay. Mangyaring sa tinatawan po ng pamilya na nais pong magbigay ng pagpapasalamat, mari pong gamitin yung atril para makapagpasalamat. Naniniwala ang buong pamilya na ang kamatayan ng aming mahal sa buhay ay katapusan ng mahabang umpisa ng kanyang buhay na walang hanggan. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga attending doctors at nurses sa ACE Hospital Management agreeing to our signed promissory note to settle the big bills by installment. To our supportive relatives and true friends in adversity, and to Father Francis Cortez, who has officiated twice the holy sacrifice of the Mass. For the eternal repose of Elizabeth Mendiola Hoben, my wife, and the fulfilled mother of three. At salamat po sa lahat. Mga kapatid, dalhin na niya sa kanyang libingan ang yumao nating kapatid, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Sana dito na lang siya gumano. Even though it's only just where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep. Ah. Opo kasi ka, boys. Thank you. Ang init. Thank you. Yung mic kasi, oh. Ito sa kamay ko. Amit yun. Pwede siya takip. Ikaw. Kasi pinarado ko agad para ano eh. Hindi sila mahirapan. Eh dahil mas sakay magkalayo. Magkalayo eh. Buti nagigyan pa tayo, ano? Naiwanan ng cellphone dito niya. Saan? Hello? Ah? Ano si Nagatri? Kanina to. Ha? Kaya ito kanina. Kapatid yata. Tataos na yun. Linaw, diba? Hindi nakakalingangan, no, diba? Kahit malakas ang boss ni Father, pero hindi ka pa yung ano, ang worry ko lang kanina, pasok doon sa akin. Pero hindi ka alam mo yun, yung Ang hindi lang narinig yung kanta. Pero hindi, okay. pero swabe. Narinig mo yung ano yung high, hindi masyadong malakas, pero alam mo meron. Yung Saka malinaw yung ano, mga wordings. Oo. Hindi yung... kasi bumili na rin naman ng 950,000 na boss. Bakit hindi pa? Hindi pa yung ganun kaganda. Oo. Okay, mo rin pag-una muna. Kayo, pag kayo namatay, gaganyan din namin kayo. Huwag kayo sisingit agad. Wala ba ilagay sa'yo? Mamaya, gagamitin natin yun dyan. Ganun. Lagyan mo naman. Mamaya mawala to.
Ano to? Ito. Walang nila aircon. Didikit ba dito? Iharap pa doon. Yan na. Isang pindot, mami, para mag-green ha. Ayan. Yung kapatid niya siguro no. Ngayon na paano eh. Itong pipindutin. Yung bangin doon. Isa lang. Itong may blue o yung nasa taas niyo? Mami, yung may blue. Okay. Yun lang na may pindot eh. Hindi, mali ko kung Sige, subukan mo pindot. ayoko. Ha? Sige nga, bilis. Baka sabihin mo, sarcastic ako eh. Sige na, Tama. pindutin mo. Try mo lang. Try mo lang para malaman mo. Diba? We learn from our mistakes. Ano na wala si Godfrey doon sa katabi natin? No? Nakamotor ba sila? Hindi kanina, hindi kanina. Sa loob ng ano. Ang ganda ng ano tono nung Ano yan? commentator. Para lang ano eh, sa aeroplano eh. Parang yung sa mga live na. Ang kiliw namin pumalas. Hindi na po ako. May tono. Ang ganda ng tono. Sakto sila ng pamilya, no? No? Hindi yata ito na komportable na. Nahirapan lang po sila nanay. Kinakailangan akayin. Hindi, itong pangalawa, okay na. Nasanay daw ba? Medyo nahiyan na. Kasi pag binuksan po yan, di nagkasara. Oo. Nahirapan Sa likod po. nga pala daan. Oo. Buti pa eskwela dito laki, oo. Ganda. No? Alam mas maganda sana kung, ay sabagay, baka field tong gitnang to. Field nga, soccer. Then, may goal. Init niyan. Di ba tama ako, municipal, di ba? Municipal, ano, no? Cemetery. Oo na. Tinanong ako ng ano kapit ng tanod eh. Nakatilig ba? Alam ko po sa Balibag Municipal Cemetery. Nakasunod. Hindi mo, pag dito yun, no? Sa atin, paglabas na ng sementeryo, konting kembot, sementeryo na agad. So dito, tinuwa tayo nalalakarin, no? No? Swirls. Simbahan. Simbahan. No?
Si Miss A. Ang simbahan. Bakit ato? Ano? Pag-iwang memorial. Ano naman ito, libingan? O ano? Kaya to. Mga kulungan. Lugar po yun. Ale, Catholic Cemetery. Ah, yun yung Catholic Cemetery. Fairness. Kala mo subdivision. Iba po eh. Kasawa din ko yun. Itong tricycle na to. Kaya sila po ay na-accidente, tapos sila bagay. Ano mga malapit na to? No. Kakasabihan ka. So guys, tayo na magbigay doon sa ano, talot. Yung dapat mapamigay din. Dami yan eh. Kaya nga. Ano ba yung pinabili o galing sa Punalago? Lang yata. Ano to yung padalang braso? Ha? Ano na ba yun? Ito yun. Ito yung mga barangay yun. Ito yung mga barangay. Nag-react si Daddy. Pwede dito sir no? Ayan, para mabigyan natin sila ng ano. Pero dyan. Baba kami. And sing to me of the love of you. I wanted a million you.
Paalam ka na.